Mga mamamatay tao at durugista, yan mismo ang katauhan ng mga humarap sa investigasyon ng Kamara para pasaringan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killing. Si MJ Mondejar sa report. Dalawang convicts ang humarap sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa isyu ng extrajudicial killings sa EJK at Pogo. Sa pagdinig, dinawit ng presong si Leopoldo Tan Jr. ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may pakana umano sa pagpapapatay sa tatlong convicted Chinese drug lords. Nangyari daw ang insidente noong 2016 sa Davao Penal Colony o Dapicol, na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Sa salaysay ni Tan, may tumawag daw sa kausap nilang nagngangalang Superintendent Gerardo Padilla pagkatapos silang paslangin ang tatlong Chinese na drug lord. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pero nung matanong kung personal niya nakakausap ang dating presidente kahit matagal na ito nakakulong, Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya kaya pamilyar yung boses na narinig ko. si Tan at ang kapwa nito preso na si Fernando Magdadaro ay sentensyado dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Si Magdadaro ay convicted sa kasong murder at illegal possession of firearms, habang si Tan ay sa drug trafficking. Kwento ng dalawa sa committee hearing, sinuhulan sila ng tig-1 milyong piso sa pagpaslang. Bukod sa pera, pinangakuan rin daw sila ng laya. Ngunit para kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, naka-full swing na ngayon ang demolition job sa mga Duterte. Sa isang payag, sinabi ni Panelo na kapuna-puna ng mga mamamatay tao at durugista ang kinasangkapan ng mga kalaban ni dating Pangulong Duterte laban sa kanya. Di ni Panelo, walang mawawala sa mga testigo ng Kamara laban kay Duterte dahil sentensyado ang mga ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya para saan pa kung magsasalita ang mga ito ng kasinungalingan? Punto pa ng veteranong abogado, kung totoong tumanggap ang mga testigo ng pera kapalit ng pagpaslang, ay kaya rin ng mga itong magsinungaling at siraan ng dating presidente. Lalo pat di hamak na walang kahirap-hirap ang magsinungaling kaysa pumatay ng tao. Duda rin si Panelo na pinondohan ng mga taong gustong pabagsakin si dating Pangulong Duterte ang dalawang preso na pinagsalita ng Kamara. Dahilan kaya lumilitaw ngayon ang mga ito. Nauna nang inaasahan ni Vice President Sara Duterte ang paninira sa kanya at sa kanyang pamilya ng mga taong tinawag niyang gustong manatili ng habang buhay sa kapangyarihan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar, SMNI News.